Hollywood TV. Daig pa ni Aldrich ang sinisilaban na tumakbo papasok sa gate. Napatingin na lang sa kanila ang ibang panauhing naroroon, lalo nang sumunod na gwardyang nalusutan niya. "Andrea, umuwi na tayo," tiimbagang nasabi niya. "Hey, your little cousin made it through. Bakit ka nakikialam sa amin ng girlfriend ko?" Ani Jim sabay tayo. "Sir, labas na po kayo. Bawal po pumasok ang hindi imbitado," pakiusap ng gwardya. "Andrea," ulit ng binata. Litong-lito naman si Andrea sa sitwasyon. "Aldrich, lumabas ka na lang para walang gulo. Just wait for us outside, please." Desisyon nito na ikinangisi ni Jim. "Narinig mo? Your cousin wants to stay." "Hindi ako aalis nang hindi ka kasama." Salubong ang mga kilay na saad ni Aldrich sa dalaga. "Hoy, sumasobra ka na ata. Parang ikaw ang boyfriend ko, masta ka." Itinulak siya ni Jim sa dibdib. Mabilis na nakapaggitna ang gwardya at si Andrea sa dalawang lalaki. "Aldrich, please." Utos iyon at hindi pakiusap. "Gumising ka nga. Binabastos ka na nga't lahat ng lalaking yan. Okay pa rin sa'yo? Ganon ka bang tao?" Bago pa nakakakilo si Andrea ay hinila na niya ito sa braso at inilayo. Akmang susugurin siya ni Jim pero nahawakan ito ng gwardya. "Sir, huwag na po kayo magsimula ng gulo." Pigil ng guard. Hindi makawala si Jim mula sa mahigpit na pagkakahawak ng huli. Kaya panay-mura na lang ang nagawa nito. Nagpupumigla si Andrea nung una pero parang lalong humigpit ang pagkakatangan ni Aldrich sa kanya. Nahawa ng mga tao at nagsipagbalikan kapag daka sa kanilang pagsasaya. "Andrea, bumalik rito! Andrea!" Sigaw ni Jim pero tuloy-tuloy na umalis ang dalawa. Nang makasakay na sila ng taxi, saka palang pinakawalan ng gwardya ang nobyo ni Andrea. Pagdating ng bahay, kaagad na pumasok ang lalaki sa kwarto nito at malakas na ipininid ang pinto. Inilapag ni Andrea ang dalang pouch sa dining table at kumatok sa silid. "Aldrich, mag-usap tayo." Tawag niya pero wala siyang naririnig na sagot. "Aldrich!" Mas malakas na ang kanyang pagkatok. Biglang bumukas ang pinto. "Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan?" Sita niya. "Nagtatanong ka pa? Alam mo ba, tumanda lang ako ng ganito pero hindi ko pa nararanasan na itulak-tulak ng kahit sino na pinalagpas ko lang. Pero dahil sa'yo, hinayaan kong insultuhin ako at ganun ng boyfriend mo na isang kalahating gago. Kung iba lang sitwasyon, hindi ako papayag na umalis doon nang hindi ko siya nababangasan." Kuyom ang kamao na pahayag nito. "Kaya nga ako nandito para mag-sorry," nakayukong sabi niya. "Masakit sa isang lalaki yung parang niyurakan ka, pero wala kang magawa. Lahat ng yun nilunok ko dahil sa'yo. Tapos ayaw mo pang umalis gayong ipinagtatanggol na nga kita mula sa gagong yun. Ganun ka na ba talaga kadesperado sa kanya?" Patuloy ang binata. Nasaktan si Andrea sa huli nitong tinuran. Hindi niya matagpuan ang tamang salita para idepensa sa sarili. Umagos ang kanyang luha bago pa niya ito mapigilan. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig sa Aldrich nang makitang umiiyak na ang dalaga. Bumuntong hininga ito at nilapitan siya. "You don't deserve him, Andrea. You're too good for him," marahang sabi nito sabay hawak sa magkabili na yung balikat. "That is hard to believe lalo na't galit siya sa'yo. You never had a good opinion about me. Never ako naging okay sa paningin mo." Pinunasan niya ang luhang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. "Hindi totoo yan." Anito na iniangat ang kanyang mukha para magsalubong ang kanilang mga mata. Inilagay nito ang isa nitong kamay sa batok niya at dahan-dahang ibinaba ang mukha patungo sa kanya. Napapikit siya ng mahinang ang kanilang mga labi. Pakiramdam niya, inilutang siya ng emosyon at pagsuyo na kapaloob sa halik ng binata. She had never been kissed this way and this good before. Matagal nang nangusap ang kanilang mga labi, pero parang ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Unang bumitiw si Aldrich. "I'm sorry," anitong hindi makatingin sa kanya. "No, it's okay."
Habol ng paghinga na sagot niya. No, mali. Hindi ko yun dapat ginawa. May pagsisisi sa mukha nito nang sabihin iyon. May pinong kurot na naramdaman ng babae dahil para bang kung mababawi lang ni Aldrich ang nangyari kanina, gagawin nito. Samantalang para sa kanya, the kiss felt so right. Marahil tama ka. Ipahinga na lang natin to. Aniya sabay talikod. Pumatak muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagdating sa kwarto, alam niya hindi si Jim ang dahilan ng luhang iyon. Kinaumagahan, bantulot siyang lumabas ng silid. Nabababaan niya ang sasalas ang isang bihis na Aldrich. Hi, magpapaalam sana ako sa'yo. Darating ngayon si Jonah galing Hong Kong. Biglaan lang, kasi ikakasal ang kuya niya sa Cavite. Itatanong ko sana sa'yo kung may lakad kayo. Balita ng lalaki. Muli may pinong kurot siyang naramdaman. Umiling siya. Pagkatapos na nangyari, I'm sure malabo na kami ni Jim. Papupuntahin ko na lang dito sa bahay yung mga friends ko para maipamigay ko yung pasalubong ko sa kanila. Okay lang sa'yo? Go! Paninuguro pa niya at nauutal. Matipid na ngumiti ang lalaki at nagpasalamat. Tatalikod na sana si Andrea nang muli siyang tawagin nito para mag-sorry sa lahat na nangyari ng nakaraang gabi. Okay lang, isang sorry mo pa, magagalit na ako. Lumakad ka na't baka mahuli ka. Pinilit niyang ngumiti. Isinuot ni Aldrich ang sunglasses at kumabay pa bago lumabas. Inilak niya ang pinto at tumango sa kusina para magtimpla ng kape. Pero parang batang talunan na naman hindi iyon nainom. Imbes ay sumubsob siya sa mesa at pinakawala ng luhang kanina pang sumuaw sa kanyang mga mata. Galit siya sa sarili kung bakit kailangan pagdaanan naman niya ang sitwasyong nagdulot ng pagkabigo sa kanya dati. Gabi na nang makauwi si Aldrich. Kumatok ito sa kanyang kwarto pero hindi siya nagbukas ng pinto at nagkunwaring tulog. Flight na nila sa susunod na araw pagbalik ng San Martin at ang balita ng binata kinaumagahan kasama nilang uuwi si Jonah. Dadalo lang ito sa kasal ng kapatid ngayong araw. Isinama nga raw ng babae si Aldrich sa Cavite. Sumama ka lang, suwestiyon niya. Tiningnan siya nito bago ininom ang tubig mula sa hawak na baso. Paano ka? Tanong ng lalaki maya-maya. Sus, hindi na ako bata. Lalakad ako kasama ng mga kaibigan ko. Sagot niya, sabay punas ng tissue sa mga labi. Ni hindi niya nagalaw ang pagkain sa plato. Ayoko, sasama lang ako kung sasama ka. Nag-guilty nga ako ng sobra nang natagalan ako bago nakauwi kahapon. Napapiksi siya. Hindi halata sa mukha mo. Parang nga ngayon ko lang nakitang ganyan na ang ngiti at kumikinang ang mga mata mo. Sa isip ay nasabi ng binata. Hindi ka naman ganun katagal. Actually, hindi ko napansin na wala ka pa. Sa halip ay iyon ang kanyang itinugon. Sa huli, umalis din si Aldrich para dumalo ng kasal ng kuya ni Jonah. 4:00 pa lang ng hapon, languna sa alak si Andrea. Pagkaalis ng binata, nagbihis na kaagad siya para lumakad. Pakiramdam kasi niya, mabubuwang siya sa katahimikan ng bahay at kaiisip sa lalaki. Kasama niya ang 2 dating kaklase na kahit anong pigil sa kanya hindi niya pakinggan. Para bang sinasadya niyang malunod sa alak. Natuto siyang uminom nung nag-aaral pa siya rito sa Maynila. Kanina pa nga tumutunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya yun pinapansin. Hanggang makulili na ang tainga ng isa sa kaibigan at sinagot ang tawag ng kanyang cellphone. Samantala sa kabilang panig, nakakunot na si Jonah nang makita ang madilim na reaksyon ni Aldrich pagkatapos niya makipag-usap sa cellphone. Kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Ha? Hindi pa tapos ang selebrasyon. Pigil ng dalaga at tumayo siya. Pasensya na pero importante lang. Kargo ko si Andrea. Ako mananagot kay Sir Tony pag napahamak siya. Kanina pa akong parang kinakabahan. Magkita na lang tayo sa airport bukas. Nagmamadali na siyang umalis pagkasabi niyon. Naramdaman lang ni Andrea na may kumuha ng tangan niyang bote ng beer. Ano ba? Marami pang laman yan. Protesta niya. Pag-angat niya ng tingin, si Aldrich ang kanyang nakita. Ngumiti siya at hinawi ang ilang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang pisngi. Hi, kamusta ang wedding? Ang aga atang natapos. Bati nito. Oo, tara na. Kailangan mo na magpahinga.
Bukas na ang flight natin. Mahinahong sabi nito na sinesenyosa ng dalawang kaibigan ni Andrea na ito na ang bahala sa kanya. Oo nga pala no. O sige, hindi na ako magpapakulit. Uwi na tayo. Parang maamong tupa na sumunod siya. Tumawag ito ng taxi at tinalalayan siya papasok. Bakit ka ba naglasing? Marahang tanong nito. Ah, yun ba? Wala lang. Marami lang akong pinagpapaalamanan. Huling inom ko na yon. Para pagbalik ko ng San Martin, bagong buhay na. May pumatak na luha sa kanyang pisngi pagkasabi niyon. At para bang ikubli ang luha, nagkunori siyang inaantok kaya sumandal siya patagilid sa bintana. Mukhang seryoso ka ngayon ah. Halika, dito ka saan sumandal. Baka mauntog ka dyan sa salamin pag napadaan tayo sa lubak. Tura nito. Shut up. Gusto niyang isigaw sa lalaki. Stop being good to me. Kinokondisyon ko na nga sarili ko na maging immune sa'yo at huwag ka nang mahalin para hindi na ako masaktan. Sa halip ay ibang nasabi niya pa biro rito. Walang lubak sa Maynila. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila hanggang makarating sila ng bahay. Dumiretso si Andrea sa kusina at binuksan ang refrigerator. Akala ni Aldrich ay iinom lang siya ng tubig kaya pumasok na ito sa kwarto upang magpalit ng damit. Nang madinig ng kalansing ng beer in can ay mabilis itong lumabas kahit na pantalon na maong lang ang suot nito at nakainom na si Andrea ng isang mahabang lagok. Tama na sabi. Pigil nito at tinagaw lata. Last na lang, promise. I need to drink. Malakas na ang boses na pahayag niya habang pilit kinukuha ang lata ng beer. Pero dahil matangkad ang binata, hindi niya maabot iyon. Napipiko na binayo niya ang dibdib nito. Nandito naman tayo sa bahay ah. Bakit ba pinakikalaman mo akong uminom? Protesta niya. Nahawakan siya ni Aldrich sa kamay. Para pigilan ang kanyang pagwawala, inipit siya nito sa pader at maring hinalikan sa labi. Itinulak niya ito at sinampal. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Ibinaba nito ang beer sa mesa. Sorry. Nakayukong sabi nito at umakmang tatalikod na. Subalit bigla niyang hinila ito at hinalikan. Kumawala ang damdaming kapwa nila pinipigilan. Marahas at mapaghahanap ang halik ni Aldrich na sabik at tinapatan at tinugunan ni Andrea. Pareho sila nagmamadali na para bang mayroon silang hinahabol. Binuhat siya nito at iniupo sa mesang kainan nang hindi inaalis ang pagkain ng kanilang mga labi. Naalis ang kanyang pag-itaas nang hindi nila namamalayan. Saka palang natauhan ang binata nang dumako ang kamay niya sa botones ng pantalon nito na para sana'y alisin iyon. Hirap na pinigilan nito ang kanyang kamay. Aldrich, please. Namamalat ang tinig na pakiusap niya. Tinangka niyang hulihin-uli ang mga labi ng kayakap para umiwas ito. Tama na, lumagpas na tayo sa limit. Hindi ito ang dapat mangyari. Bulong nito. Sabay haplos sa kanyang pisngi. Hinuli na Andrea ang kamay nito at hinagkan. We want this. I am not sorry at all. We will be sorry afterwards. Sigurado ako. Babalik na tayo sa San Martin bukas at haharap sa kanya-kanyang buhay. Iiwan natin ito lahat nandito sa Maynila. Pahayag ni Aldrich. May naramdamang pinungkurit si Andrea sa kanyang dibdib. Hindi siya nakasagot kaagad. Akala niya, pagkatapos ng halik na pinagsaluhan nila kanina, may mababago na sa kanila. Pero kagaya noong una, wala pa rin pala. Marahil kahit isuko niya ang sarili kay Aldrich, si Jonah pa rin ang pipiliin nito. I get it. No prob. Thanks for saving my virginity for the most worthy man who is yet to come. Ayaw mong kunin eh, edi pipigay ko na lang sa iba. Pabiro niyang sabi. Umalis siya mula sa pagkakaupo sa mesa at tinalikuran ng kausap. Andrea, tawag ni Aldrich. Napakagatlabi siya. Pinilit niya lumingon at maging kaswal. Kalimutan na lang natin ang nangyari nito. Chill, I'm okay. Pinasya niya ang tinig. Ngumiti na rin ito. Walang mababago? Paniniguro nito. What? Of course wala. Same pa rin. May ibig siyang ipakahulugan doon pero tila hindi yun nakuha ng lalaki. Hindi porke naging pisikal sila nitong huli, hahantong na iyon sa isang relasyon.
Lalong na-depress ang dalaga nang mabatid sa sarili na iyon nga sana ang gusto niya mangyari. Kung sa Andrea masusunod ngayon, nais niyang siya na lang at hindi si Jonah ang may-ari sa binata. Kinabukasan, lumipad na sila pabalik sa San Martin kasama si Jonah. Dumating sila ng San Martin at kapwa nakauwi nang hindi nakakapag-usap uli. Nang sabihin na Andrea ng mga magulang na nagkahiwalay na sila ni Jim at hindi na ito nagtangkang makipag-ayos sa kanya, hindi na nag-usisa pa mga ito. Bagkus ay nagpasalamat ang mag-asawa na natauhan na siya. Nakiusap sa ama ng concentrate muna sa pag-aaral, total alam niya halos lahat ng dapat malaman sa pagninegosyo. Dahil nga midterm, naunawaan naman siya ng Ginoo. Ilang linggo na rin na nagdaan mula nang huli silang magkita ni Aldrich. May pait siyang nararamdaman ng maalala ito. Pero kagaya ng mga napagtanto niya, wala talaga siyang puwang sa puso nito. Samantalang siya, parang walang kahirap-hirap na nagmahal sa binata. Tumunog ang message alert ng kanyang cellphone, kaya nahinto ang kanyang pagmumuni-muni. Si Aldrich. Ayon sa mensahe, dumungaw rin siya sa bintana saglit dahil na-miss na siya nito. Napaismin ng dalaga. Ano kaya ang drama ng lalaking to? Ang tagal-tagal na hindi nagte-text o nagpapakita pagkatapos ngayon magpapapansin. Sumagot siya sa mensahe nito. Huwag ka mag-inarte, hindi bagay sa'yo. Hindi na siya nakatanggap ulit ng text mula rito. Maya-maya pa, kumatok sa pinto ng silid niya ang kanyang ina. Anak, nasa ibaba si Aldrich, kukumustahin ka raw. Anito ng pagbuksan niya. Pakisabi po wala akong sakit. Okay lang ako. Busy lang. Tinamad niyang sagot. Sinabi yon ni Mercy sa binata. Midterm kasi nila pasensya na iho. Okay lang po ma'am, napadaan lang po ako. Sige po, uuwi na din po ako. Tugon nito. Muli itong tumingala sa tapat ng mitana ng kwarto ni Andrea bago lumabas ng gate. Nang gabing iyon, hindi dalawin ng antok si Aldrich kaya bumangon siya at nagtungo sa tabing dagat. Umupo siya sa buhanginan para magpalamig. Lumapit ang kanyang ina pagkaraan ng ilang saglit. Anak, parang balisa ka ata. Puna ni Aling Nilda at napabuntong hininga siya. May iniisip lang hunay. Matulog ka na po, susunod na ako maya-maya. Babae ba yan, nak? Malambing na sabi nito na naupo sa kanyang tabi. Hindi siya sumagot. Napangiti ang matandang babae. Piho ko, hindi si Jonah. Kasi kanina lang magkasama kayo. Biro nito. Napailing siya. Ewan ko ba, Nay? Mula nang dumating kami galing Maynila at nang hindi ko na nakikita si Andrea, parang hinahanap ko yung presence niya. Pati nga pagmamalditan niya na miss ko. Nagtataka nga rin lang ako sa sarili ko kung bakit ganito. Samantalang inis ako sa kanya dati. Pagtatapat ni Aldrich, tinapik siya ng ina sa balikat. Nagbabago ang pagtingin anak. Hindi naman katakataka, maganda siya at sabi ko nga sa'yo, mabait siya. Alam ko, nakita mo rin ang mabubuti niyang katangian na magkasama kayo. Kaso parang umiiwas na po siya sa akin, kaya nga lalo ko siyang namimiss. Ni ayaw niya magpakita. Naku anak, mahirap yan. Paano si Jonah? Umaasa ang tao na kayo pa rin. Kaya mo lang naiisip si Andrea dahil hindi na siya abot kamay sa'yo ngayon. Kilala kita Aldrich. Yung mga napapansin mo ay sa mga babaeng hindi nagpapakita ng motibo sa'yo. Komento pa ng ina. Kaya nga po naguguluhan ako na Ang alam ko, ayoko sa Andrea Villegas na yan. Napapailing na sabi niya. Napapailing din na inayos ni Aling Nilda ang balabal nito. Base sa karanasan, pag ayaw mo sa tao, hindi siya kailanman magiging dahilan ng pagkapuyat mo. Pahayag nito bago tumayo at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Aldrich. Si Andrea lang talaga ang nakapuyat sa kanya ng ganito. Nang sumunod na araw, pinapunta siya ni Sir Tony sa opisina nito. Ipinapinid pa ng matandang lalaki ang pinto bago siya pinaupo. Nahulaan niyang seryoso ang pag-uusapan nila. Gaano ka ba katapat sa akin, Aldrich? Tiningnan siya ng kausap na diretso sa mata nang sabihin nito iyon. Sobra po. Lahat po ng nais yung gagawin ko. Matapat na sagot niya. Kung gayon, maghihilingan ako sa iyo na alam kong mabigat. Bilang ama, nag-aalala ako para sa anak kong bunso.
Bagaman wala na sila ni Jim, hindi pa rin ako nakatitiyak na ibig siyang muli sa isang matinong lalaki. Pinaghirapan ko ang negosyong to, maging ikaw ay naghirap dito. Alam kong mabuti kang tao, kaya mas mapapanatag ako kung ikaw ang makakasama niya habang buhay. Pahayag ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Gusto kong pakasalan mo ang aking anak. Malinaw na saad nito. Hindi nakasagot si Aldrich. Mga ilang minuto rin ang naghari sa kanila ng nakakabing katahimikan. Mataman lang na naghintay si Sir Tony para sa kanyang desisyon. Hanggang sa wakas, muli siyang nagsalita. Opo sir, masusunod po. Pakakasalan ko siya. Tumayo ang kanyang amo at niyakap siya ng mahigpit. Marami pa silang pinag-usapan kaugnay ng bagay na hinihiling nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.